Yung buwan naman ng booking nga natin na pumasok dito sa may McDonald's mukhang alanganin pa. Dahil pagdating ko nga dito sa may pick-upan, nakita ko kung gaano kadami yung resibo. Mga bookings na tuloy-tuloy lang sa pagpasok sa kanila kaya malamang matagal talaga ako maghihintay. Pero ang tanging inaalala ko na lang yung ice cream sa ibabaw ng Coke float na in-order sa atin dahil tapos na to. Wala naman tayong magawa kundi maghintay na lang dahil isa lang yung nag-a-assemble ng ating mga orders. Dahil na din sa biglang putok ng booking, may mga riders din na galing sa ibang city na dumayo dito sa Marikina para mag-pick up dito sa may McDo. Kaya yung kasamahan natin sa may kabilang barangay na tambay, napadpad na rin dito, hinatak na. Pero pagkatapos halos ng 40 minutos ay nakuha ko na yung parehas kong order na dalawa kaya hinatid ko na to. Kung gaano nga kalapit yung drop off ko ay siya naman layo ng pick up ko, mukhang binawi. Dahil from barangay ng Kai, kailangan kong pumunta ng Concepcion 1 papunta ng Marikina Heights para ma-pick up ko dito sa may Burger King yung order ko. Dito na tayo ngayon sa Burger King kung saan tayo hinatak. Ang ganda ng biyahe ngayon, ang kaso nga lang ngayon yung problema, masyadong bulk yung order. Kaya yung mga merchant, yung mga staff naghahati-hati sa responsibilities nila sa loob. Responsibilities dun sa may mga gawain nila sa loob. Kaya nangyari, kagaya sa may McDo, nahati. Isang nagpa-punch, tapos yung nagpa-punch ay din yung nag-assemble ng kaya maraming order yung nai-standby kagaya nun. Dito naman naka-ready na yung isa ko, pero yung isa na lang ang hinihintay. Wala naman masyadong rider dito. At actually wala talaga eh. Ako lang talaga eh. Sana mapabilis, tapos malapit lang din yung drop na ito. Halos 5 minutes nga lang tayo naghintay tapos okay na yung isa nating order, bali dalawa na yung completed. Wala kasing dine-in masyado na customer at wala rin order sa online kaya mabilis lang natapos yung atin. Yung last drop ko nga sabi ng customer ay sa akin na daw yung sukle kaya 10 pisong tip yung napunta sa atin kaya A sa atin yan. Sumunod nating booking ay dito sa may Robinsons, mukhang grocery to. 92 pesos yung pamasahe tapos worth 1.3 naman yung halaga ng order ni madam. Dalawang pack ng C2 mukhang magaan pero kaya magpawala ng balanse mo sa motor. Lalo't kapag bago ka pa lang sa pagkakarga ng mga gantong bagay. Pero sa atin bali wala lang yan, kailangan mo lang i-distribute ng maigi yung weight niya at hindi lang puro sa likod. Para kahit dumaan ka sa puting linya ay hindi ka kakabig pakaliwa or pakanan. Safe naman natin to, nadala sa may customer at sabi ng customer magtitip na lang daw siya sa online kaya goods na goods. At yung sumunod natin pick up ay itong Pande Manila. Nakakatakam yung amoy pag nandun ka sa loob ng tindahan nila. Dahil amoy na amoy mo yung parang pandesal na bagong luto lang kaya naman nakakagutom. Dinrap na natin to ng mabilisan lang dahil sobrang lapit lang nito, mga 59 pesos lang yung pamasahe. Pagkatapos nyan pabili yung booking na pumasok sa atin dito sa may National Bookstore. Kulit nga dahil nakalagay doon yung 3 dangkal daw na pambalot ng regalo kaya dinangkal natin to isa-isa. Kaya lang wala doon yung sukat na hinahanap ni ma'am kaya nakaisip ako ng paraan na mag-video call na lang kami para naman makita niya yung mga available pa. Kaya lang size talaga yung habol ni ma'am kaya napili niya itong pinakamalaki color yellow na plain. Magkaroon pa nga ng problema dahil punit pala yung nakuha ko, hindi ko to napansin. Bumalik tayo ngayon dito sa may National Bookstore dahil punit yung ganto kaganina nung nabili ko. Hinahabol na lang ako ni ma'am, buti nahabol niya pa ako. Malapit lang naman din yung drop ko. Tsaka itong National Bookstore kaya okay na yun, ibabalik na lang natin kay ma'am. Bali sa booking na yun, 118 pesos nga pala yung kinita natin pamasahe. Kaya bumalik na muna tayo sa Ayala para magabang ng booking at magpahinga. Saka naman pumasok tong McDonald's na hatak. May bagong challenge na naman na hindi matapon kapag dineliver na natin. Swerte dahil hindi naman natapon o nabasa man lang yung hawakan. Mga bihirang mangyari kapag nag-deliver ka talaga ng kape. Uuwi na sana ako kaso nga lang pinasukan pa ako ng 2 booking na ikaiinis ko talaga. Inihaw na barbecue na umabot halos ng 30 minutes sa paghihintay. Tapos dito sa may SNR na halos 1 oras ako naghintay para sa 6 na pirasong manok. Kada tanong na nga lang ng customer ay sinasabi ko na lang na maraming dine-in customer kahit hindi naman gaano. So sobrang tagal, tignan natin kung mainit pa yung tambutsa ko. Sana, ang lamig na. Tutubo pa ako nakahawak na na. Wala, ganun talaga. Pag rider daw, di ka pwede magreklamo eh.